Gandang hapon po. Hallelujah. Dumako tayo sa Titus 2, verse 11 to 15. Ang key verse po nito ay Titus 2, verse 12. To live lives that are self-controlled, upright, and godly. Kinakailangan mabuhay tayo na may pagkokontrol sa sarili. Ano ibig sabihin ng pagkokontrol? Kontrolin natin ang ating laman. Kinakailangan ibabaw ang Espiritu ng Diyos. Kasi ito ang templo ng Diyos. Ang templo ng Panginoong Jesus. Ang templo ng Espiritu Santo. Nang tinanggap natin si Jesus, tayo na ang kanyang templo. Kaya ang Diyos ay sumasa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, kinakailangan mabuhay tayo, sinasabi sa Titus 2:12, mabuhay tayo ng may pagkukontrol sa sarili. Pag iniisip mong masama at hindi naaayon sa salita ng Diyos, tanggalin, kontrolin na kagad. Ang lahat ng gagawin natin ay naaayon sa salita ng Diyos. Upright, may kataasan. Dahil ang Diyos ang pinakamataas sa lahat, kinakailangan tayo ay tingnan ng lahat ng tao na naniniwala sa Diyos at sa Panginoong Jesus na isang mataas, marangal na tao na walang ikinahihiya. Hallelujah. At mabuhay tayong godly, maka-Diyos. Ano ibig sabihin? Kinakailangan pag-aralan natin ang salita ng Diyos para maging maka-Diyos tayo. Kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, hindi ka magiging maka-Diyos. Kasi wala kang tutularan. Yan ang binigay na halimbawa sa atin ng Diyos mismo, ang Panginoong Jesus na nagkatawang tao. Siya ay humble, very humble. Hanggang sa kamatayan niya, humble pa rin siya. Hindi siya nanisi, hindi siya nagalit sa mga taong lumibak, pumatay sa kanya. Bagkus, sabi niya bago malagutan ng hininga, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Gayon din tayo sa ating mga kapatiran. Tayo dito sa mundo ay magkakasama, masama at mabuti, naniniwala sa Panginoong Hesus at hindi naniniwala at lalo na walang Diyos o ang Diyos nila ay Diyos-Diyosan. Magkakasama lahat tayo dito. Ang bawat pagkakamali sa atin ng ating mga kapatid ay dapat unawain natin. Katulad na sinabi ng Panginoong Hesus, ipanalangin natin, Ama, patawarin mo siya sapagkat hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Pag hindi niya alam ang salita ng Diyos, hindi mo alam ang iyong ginagawa. So, kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, magpatuloy ka sa kanyang salita. Pag-aralan mo ang Biblia, ang salita ng Diyos. At ikaw ay laging naaayon sa salita ng Diyos. Ikaw ay mabubuhay na may pagkokontrol sa sarili na mataas ang dangal at maka-Diyos. Amen? Hallelujah. Sinasabi dito sa Titus 2 verse 11, The grace of God has appeared, bringing salvation to all. Sabi dito, the grace of God. Sino ba ang grasya ng Diyos? John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Si Jesus ang grasya ng Diyos. Si Jesus ay Diyos. Amen? Ito ang saving grace. The grace of God, si Jesus Christ ang saving grace dahil siya lang ang tagapagligtas. Siya lang ang magliligtas sa ating lahat. Amen? The grace of God has appeared. Siya ay nag-appear sa atin. Paano? Sa John 1:14, He became flesh and dwelt among us. Ipinanganak si Jesus ng isang birhen. Hindi siya ipinanganak ng basta-basta lang. Siya ay inilukuban ng Espiritu Santo sa isang birhen. Ang pangalan ay si Maria. Ito ang pinili ng Diyos upang ito ang mag-anak, magdala sa sinapupunan ng Diyos, ang Panginoong Jesus, upang ipanganak. Siya ay born of a virgin. Siya ay nag-suffer ng kutakot-takot kung ano-anong hirap ang sinaper niya sa tao. Ililigtas lang niya ang tao. Pwede naman niyang gamitin ang kapangyarihan niya, pero hindi siya nagsadyos. Bagkus, siya ay nagpakababa upang maramdaman niya ang nararamdaman ng mga tao. So, nagsuffer siya ay namatay. Pinako sa krus dahil sa kanyang patutuo tungkol sa Diyos, tungkol sa makalangit, tungkol sa mga espiritual na bagay, mga patutuo niya na hindi paniwalaan maging ang mga covenant people, ang mga Hudyo.
na ang pinaniniwalaan nila. Matanda ka pa ba kay Moses, na aming leader, na aming propeta? Bagong panganak ka lang? Wala pa si Moses, ako na. Lalo nagalit ang mga Hudyo sa kanya na sinabi niya. Kasi hindi maunawaan na ang Diyos ay nagkatawang tao, hindi nila maunawaan. At siya, matapos mamatay, ay nabuhay sa 3 araw at nagpakita sa mahigit 500 katao at marami pa. At siya ay buhay magpakailanman. Ang katawan niya, na nagkatawang tao siya, ang katawang tao niya ay binuhay ng Diyos sa magitan ng Espiritu Santo. Ito ang tinatawag na glorified body. Kaya ang Panginoong Hesus ay ang unang taong nabuhay. Pero siya ay Diyos. Huwag tayong magkakamali. Siya ay Diyos na nagkatawang tao lamang. Pero ang katawang taong iyon na dapat mamatay ay nabuhay na maguli sa 3 araw dahil siya ay Diyos. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. So, the grace of God has appeared, bringing salvation to all. Siya ay nagkatawang tao, nagpunta sa lupa upang magbigay ng kaligtasan para sa lahat. Salvation to all. Kinakailangan maging isa ka sa mga tagasunod ni Jesus na maliligtas. Ito ang tinatawag na all for Jesus. Lahat tayo ay para kay Jesus. All for Jesus, tandaan natin. Dapat ikaw ay maging isa sa all for Jesus. Hindi kung sino-sinong Diyos. Ito lang ang Diyos na totoo na nagkatawang tao. John 10:30, the Father and I are one. 3 silang persona sa iisang Diyos. Ang Espiritu Santo nagbibigay buhay sa lahat ng likhain ng Diyos Ama sa magitan ng Panginoong Hesus, ang kanyang salita. 3 persona sa iisang Diyos. Amen? Sinasabi sa Romans 10:12, for there is no distinction between Jew and Greek. The same Lord is Lord of all, and is generous to all who call on Him. Nang ang Diyos ay magkatawang tao upang iligtas tayong lahat, ay nabasag na ang linya ng covenant people. Ang lahat na ng tao ay maliligtas nang dumating ang Panginoong Hesus. Ito ang saving grace ng Diyos, ang Panginoong Hesus, na wala nang itatangi. Lahat ay maliligtas kung tatanggap ka sa Panginoong Hesukristo. Sino ka ba? Ano bang relihiyong ka? Anong sekta ka? Imulat mo ang mata mo, gumising ka na. Iisa lang ang kaligtasan. Sa pamamagitan lang ng Panginoong Hesukristo, diyan ka lang maliligtas. Paano mo malalaman? Buksan mo ang Biblia, ang aklat na ibinigay ng Panginoon Diyos, ang pinasulat sa kanyang mga kinalugdang propeta. Amen. Mga manunulat. Amen? Amen. So, wala nang tinatangi. Iisang Diyos lang. Kinakalang tawagan mo ang iisang Diyos. Sinasabi dito sa Romans 10:13, for everyone who calls on the name of the Lord, anong pangalan? Jesus Christ, shall be saved. So, kung sino-sino ang tinatawagan mo at hindi ang Panginoong Hesus, hindi ka maliligtas. Amen. Tawagan mo ang Ama, kung may nakikilala kang Diyos Ama, sa umagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang Diyos Amang ito, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Ito sinasabi sa Biblia, I am that I am. Dahil siya Almighty God, kaya niyang gawin. Walang imposible sa Kanya. Amen? Hallelujah. Praise the Lord.